Good morning, tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Proverbs chapter 1 verses 1 to 6. Sabi dito, ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturuang magpasya ng tama. Sa pamagitan nito, lalong tatalino ang matatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nito nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sa chapter 1 ng Proverbs, tinuturo sa atin yung wisdom, yung disiplina, yung moral, ay matutunan natin yan dito through reading the Word of God. Then, pinapaalala sa atin kung gaano ka danger yung bad company corrupts character. Kaya kailangan talaga natin na mamili kung sino yung ating sasamahan at pakikinggan. Dapat lagi tayong may guide na Word of God. Kasi mahalaga talaga yung makultivate po yung wisdom galing sa Panginoon. Yan po siya. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Kawikaan, chapter 1, verse 7 to 12. Payo sa mga kabataan, ang pangalan at pagsunod kay Yahweh ay pasimulaan ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang aral at mga saway. Anak ko, dingin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipawalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang pitas na may dalang karangalan. Aking anak, sakaling ang akit ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila kung sabihin nila'y halika tayo ay mag-aabang, balitang bilang katuwaan, daluhugin ang mga walang malay, sila'y ating dudungugin, walang awa, papatayin, at sila'y matutulad sa patay na libingan. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 1, talata 13 hanggang 19. Ating samsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay nati mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam, bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwina, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs, chapter 1, verses 20 to 26. Ang sabi po dito, ang paanyaya ng karunungan. Karunungay umalingaw-ngaw
sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi niyo pansin pati mga saway ko. Winalang bahala ninyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 1 verses 27 to 33. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang pinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan, sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.